What's up guys? Ito, very interesting story mga sangkay dahil ito pong anak ni former President Rodrigo Duterte ay nasasangkot ngayon sa isang malaking kalokohan. At kalat na kalat po ngayon yan sa social media, viral trending po ang pangalan ni Paulo Duterte. Ano nga ba ang ginawa mga sangkay at ano ba talaga yung sekreto kung bakit kumakalat ang nasa isang video ng CCTV? Ngayon marami pong update dyan mga sangkay. Titingnan po natin ano ba talaga yung ugat. At dito magugulat po kayo mga sangkay sa totoong pangyayari bago po maganap yung nasa video. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon. Itong matinding kinasangkutan. Pambihira, mag-i-eleksyon pa naman at kandidato po. Si Pulong mga sangkay. Ngayon, eto. Alamin po natin. Ang pinakaugat, ang pinakadahilan talaga mga sangkay sa kumakalat na video. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Guys, parami po tayo ng parami dito. Diyos mio marimar. Ilang oras na lang, mararating na po natin yung 1.5 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga guys. This is it. Alamin po natin mga sangkay ang matinding pangyayari sa anak ni former President Rodrigo Duterte. Medyo nakakatawa to mga sangkay na syempre nakakainis at malaki po itong kahihiyan ngayon sa mga Duterte. Ito po mga sangkay ang kumakalat na video. Sa pool camp, Pulong Duterte inireklamo. Yan po mga sangkay. Sinakote niya kasi dito mga sangkay yung sabi dito buugaw daw po. Ano daw to eh? Ano ba tawag dito mga sangkay? Sila po yung nagaano ng mga babae. Alam niyo na siguro yan mga sangkay, ang word na bugaw. Ngayon, ito po yung video. Sa video dito, hindi masyadong kita yung part na to mga sangkay. So ito, tingnan po natin. Ito mas malawak eh. Ito, mas kita. Kasi dito mga sangkay, dito lamang po yung kita eh. Ayan o. Ito, tingnan po natin. Kasi kitang-kita. Ito si Pulong, mga sangkay. Ito po yung sinasabing lalaki na inano niya, binalyahan niya mga sangkay. Ayan. Ayan, tinuturo niya, nilapitan. Ayan na. Ayan na. May hawak po siya mga sangkay dyan. Ayan po, yung kamay niya. Ayun. Huli sa akto. Ayun, oh. Kalat na kalat to ngayon. Diyos mio marimar. Nakakahiya to mga sangkay sa totoo lang sa mga Duterte. Ngayon pa naman kung kailan mag-i-eleksyon. 'Di ba? Kung kailan malapit na yung eleksyon, saka po ito. Alam niyo mga sangkay, pwede naman sabihin na paninira to. Pero yung pangyayari to, paninira man o hindi, hindi pa rin po talaga maganda. Tingnan po ninyo mga sangkay, oh. O, tingnan nyo. O, di ba? Mayroon pa gagawin dyan mga sangkay. Tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo. Konti na lang luluhod na po si kuya dito. Kung, eto sabi kasi nila, walang full video. Ano man ang rason, mga sangkay, kung ano man ang nilalaman, mga sangkay, sa video na ito, ano man pangyayari, wala pa rin pong karapatan na gawin yan eh. Diba? Tingnan muna kayo kuna nga si kuya eh. Hindi po natin alam yung buong story. Pwedeng mali si kuya, pwedeng mali si Pulong, bago po mangyari yan. Pero sa pagkakataong ito mga sanggay, ang may mali si Pulong. Tingnan nyo Ito, sa pagkakataong ito, yung moment na nakikita po natin sa video. O ayan mga sanggay, tingnan nyo ang gagawin niya dyan. I-headbutt dyan siya. Tingnan nyo Tingnan nyo. Tingnan nyo mabuti. Oh. Kita nyo? Hindi lang isang beses yan. Tingnan nyo pa. 1, 2. Grabe. Ba't ganito sila?
May mga topak ba talaga sila, mga sangkay? Isa pa yan. Tingnan nyo, isa pa yan. Amo, ano siya no? Sadista ba tawag dyan, mga sangkay? Ayan. Isa pa, di ba? Grabe tong ginagawa niya. Ano kasi sa kuragi? Pero lagot siya dito kasi, alam nyo, kahit sabihin pa po natin, may mali si kuya. Pero malabo, mga sangkay. Malabong ano to eh, kasi may video at saka makapangyarihan po si Pulong eh. Diba? O isa pa, ilang beses yan, pang-apat na yan, mga sangkay, headbutt. Bagay ito isali si Pulong sa wrestling, di ba? Pwede, magaling gumamit ng ulo eh. Bully, no? Paano pag naging presidente pa si VP Sara? Di ba? Grabe, wala nang ang laban, di ba? Kita nyo? Yan yung ginawa, mga sangkay. Alam nyo na siguro kung ano tong hawak na to. Matulis na bagay. Yari siya dito. Yari siya dito, mga sangkay. Ngayon, basahin po natin yung pinakadahilan. Dalawang report to ha. Tingnan po natin kung magtutugma. Sabi dito, ayan mga sangkay, inireklamo si Davao City Paulo Pulong Duterte ng pambubugbog ng isang umanong bugaw sa lungsod. Viral ngayon sa social media ang pagkumpronta ni Duterte sa lalaki sa loob ng isang bar. Isang criminal complaint ang isinampa laban kay Duterte nitong Biyernes, May 2, dahil sa mga aligasyon ng physical assault at grave threats. Ang kaso na isinampa ng 37 years old na negosyante, negosyante pala ito, ay nag-ugat sa isang insidente sa bar sa Davao noong February 23, 2025. Ayon sa salaysay ng biktima, naganap ang alitan dako alas 3 ng madaling araw sa isang bar. Hindi raw niya alam ang dahilan kung bakit siya ginulpi at hinedbat. Pinagmumura at binantaang itutumba umano ni Duterte. Inundayan din daw siya nito ng, ayan na, yung patalim, sa kadahilan ng nasobrahan po sa pag-iinom. Ayan na nga po. Si Paulo Duterte at siya ay nalasing. Bago nito, nagpasama raw sa kanya si Duterte. Bago yung pangyayari bago po yung video, ito ang nangyari. Bago nito, nagpasama raw sa kanya si Duterte na magbar at sinabihang bigyan ng babae ang mga bodyguard. Nabigyan niya daw ng babae ang 2 bodyguard at isang driver ni Duterte. Nalaman umano ni Paulo na may isang bodyguard ang hindi nakasamang lumabas dahil hindi nakakuha ng babae. Matapos nun ay binayaran niya ang 3 babae, ngunit ang pang-4 na babae na hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000 lamang. Nagtanong ang babae kung bakit ganun lamang ang bigay sa kanya at doon na nagalit si Paulo Duterte, saad ng biktima. Dahil sa galit at kalasingan ni Paulo Duterte ay ako ang nakita niyang pagbuhusan ng galit. Nang makita ng bodyguard niya na may CCTV, ay agad pinatay niya ang CCTV ng lugar at doon na ako na corner. Okay. So, portion lang po ito, mga sangkay, ng video, mga sangkay, na kumakalat ngayon. Halos 2 hours niya akong sinaktan sa loob ng bar. Ayan po, ang ginawa sa kanya. Grabe. Grabe to. Pagkatapos ito ay binayaran siya ni Duterte sa kada. Grabe. Grabe naman yun. Umalis umano ng bar si Duterte at bumalik sa Woodridge upang doon
Nalaman ko ito dahil sa nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa nakaanuhan daw niyang babae. Hindi ko daw bayaran ang babae. At kung hindi ko daw bayaran ang babae ay ako raw ang kanyang itutumba. Grabe naman. Seryoso ba? Ito mga sangka, ito pa oh. Kasi may nag-file na eh. Ayan po oh. Nireklamo po siya mga sangka yung sinampahan. Ayan oh. Representative Duterte nireklamo. O ngayon, ito pa mga sangkay, basahin natin. Sinampahan ng, okay, Ani Fauldon. Fauldon pala yung pangalan. Nasa Department of Justice. Sino ba itong Fauldon? Prosecutor. General Richard Anthony Fauldon. Nasa DOJ, Maine na ang isinampang kaso. Okay? Magsasagawa raw ang DOJ ng preliminary investigation. Yari siya dito. Naku po. Sa kanyang salaysay na may petsang May 2, iginiit ng negosyante na nangyari umano ang okay? Madaling araw, 3 a.m. nga mga sangkay. Naku po. So, same lang statement. Sira sila dito mga sangkay. Ewan ko bakit ganun. Di ba si Sarah meron din pong ganito? Ba't kaya ganun sila, no? Oh my goodness. Sira pangalan nila dito mga sangkay. Baka dito pa matalo si Paulo Duterte. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.